Minsan pa po nating purihin ang Panginoon. Tunay nga po na nagagalak ang buhay ng bawat sa amin. Nakitang-kita po namin talaga sa lugar na iyon, yung salita ng Diyos po na nakita po namin doon, pagbaba pa lang po namin, yung sa bilihan po ng chicken. Ang pangalan po ay Kairos. Na kung paano sa kahulugan po, sa biblical po, ito po ay talagang yung pag-aani. At tunay nga po, it's Kairos time po, talagang kitang-kita po, napakarami pong tao. At doon po, sa aming paghayo po, meron po kaming napuntahan doon na mga kabataan. Talagang napakarami po nila, kadudoong lang daw nila sa paggaling sa laot. At doon po, binahaginan po sila ng salita ng Diyos. Nung una po, sila po ay hindi mga seryoso, parang binabaliwala lang po nila. At doon po, naroon, binahagi ang salita ng Diyos. At nang pong sila ipinatanggap na, nandun pong iba po ay tawanan, talagang hindi po talaga sila seryoso. Maya-maya po, pumasok po si Carla, at doon po maging ang kanyang patotoo, ay kanyang ipinatotoo, sapagkat bunga po siya ng broken family, ibinahagi niya, at siya po ay naging sakit ng lipunan o ng kanilang barangay. At doon po, naging seryoso po yung mga kabataan, at doon silang lahat po ay tumanggap sa Panginoon. Maya-maya po, sila'y sumisigaw, kami anak na ng Diyos, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At doon po, ang sabi nila, a-attend po kami, pupunta kami. At kitang-kita po namin, kitang-kita ko po, dahil nasa unahan po ako, nandun pong lahat yung mga kabataang yon, silang lahat na tumanggap sa Panginoon. Silang lahat ay nakataas ang kamay na nagpupuri at sumasamba sa isang buhay na Diyos. Purihin natin ang Panginoon. At yung nga po na ipatotoo na rin po ni Ate Corinne, yung lalaki po na balaki po ng bukol sa lalamunan, ito po ay maliit laang, subalit hindi po niya binigyan ng pansin. Ang sabi po sa kanya ay ipa-opera, subalit siguro po sa kawalan, doon po ang matandang ito ay sumampalataya siya sa Diyos, nagagawa at kikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Siya na walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa, at alam ko na ang kagalingan ay pinadaloy na ng Diyos sa kanyang buhay. Purihin natin ang Panginoon. At isang matanda pa rin po, ito po ay si Ma'am Puring. Ito po yung babae na kung saan napuntahan po namin, na aming pinagpaalaman na kami ay maliligo sa kanila sa araw ng krusada. At yung po, galak na galak po siya. May mga anak siya, nasa ibang bansa. May mga apo, subalit nag-iisa po siya sa bahay. Ang nakakasama lang po niya, yung kasama niya paglalaba. At yung po, siya po ay galak na galak, nagpapasalamat siya at siya'y dinalaw ng mga anak ng Diyos. At doon po sa kanyang pag-iisa, nakaramdam po siya ng tunay na pag-ibig. Bagaman hindi po niya kakilala, subalit galak na galak po siya. Hindi ko lang po napansin kung nandun siya, subalit ang sabi niya, pupunta siya sa araw ng krusada. Dahil po sa dami po ng tao, hindi mo po talaga makikita kung nandun yung inyong mga hinayuan. Buong palibot po ng covered court, talaga pong nagtatraffic dahil sa rami ng tao na itinaboy ng banal na espiritu, at silang lahat ay nakaranas at naligtas sa pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Talaga pong sa kabuuan po ng gawain, tunay po na ang pagtatagumpay ay ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kaya nga po, sa lahat po na nagasik, naroon po ang pagtatagumpay sa bawat binhi na inyong niyasik. At alam ko, sa takdang kapanahunan, ito ay inyong aanihin. Purihin ang Panginoon. And to God be all the glory. Hallelujah.